Okay po, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay mag-ready na po sa ating pong last part ng ating panambahan po ngayong araw po na ito. Niling ko po yung mga choir na pumunta na sa kani-kaniyang mga lugar at if I may ask everybody to please stand up para tayo po ay makapagsimula na po sa panalangin po. Ready na po yung ating, yung pianist natin, yung ating orchestra, ready na rin po. And let us settle down para po sa ating pong panambahan po sa gabi po na ito. Diyos naming mabiyaya at makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa inyo sa inyo pong mga pagpapala na pinagkaloob niyo po sa amin ngayong araw po na ito. O Lord, akin pong pinasasalamatan ka at dinadakila po ang iyong pangalan. Lord, sambahin po kayo sa Espiritu at katotohanan. Lord, maraming salamat po sa aming pong nakalipas po na panambahan kaninang umaga, sa aming Sunday School, yung aming morning service, even yung mga fellowship po namin, Lord, that we can gather together, the Lord, in your name. Maraming salamat po sa kalayaan na patuloy yung pinagkakaloob po sa amin. And Lord, we enjoy the Lord, yung pong fellowshipping toward one another. Even Lord, yung aming pong time of practice kanina, maraming salamat po sa kakayahan, kalakasan po di Lord upang magamit po namin, Lord, in preparation po sa aming pong missions conference po di Lord. Malapit na po yung aming pong missions conference po di Lord, nilalapit din po namin sa iyo. Kayo po ang siyang magpala po nito. Ihanda po ninyo mga puso't isipan po ng bawat isa na maipaglingkod po sa inyo yung anuman pong mga maiko-contribute po ng bawat isa po di Lord po sa amin. Into that area of ministry. Lord, by this time, Lord, kami po ay magpapatuloy sa aming pong pananambahan. Dalangin ko po na ikaw po ang siyang manguna po sa bawat isa. Pagpalain niyo po yung aming mensahero. I-bless niyo po, Lord. Anoint niyo po yung kanyang lips po, di Lord, na sambitin ang mga salitang ninanais niyo pong ipaabot sa amin ngayong pong hapon. And I pray, Lord, na ikaw po ang siyang malaya pong kumilos din po sa kanyang buhay. As you also work in the life of each individuals na nandito po ngayon, the Lord. I pray for those na papunta pa lamang, ingatan niyo po sila sa kalandaraanan. Bless niyo po yung aming singing, bless niyo po yung aming song leader, bless niyo po yung aming pag-awit po, the Lord. Nawa po ay umawit po kami ng may pagkaunawa sa aming inaawit po, the Lord, at maawit po namin to na may kagalakan po sa aming mga puso, knowing na ang aming inaawitan ay walang iba kundi kayo po, the Lord. I also pray na bless niyo po yung aming mga orchestra, yung aming pianist, the Lord. I pray na iwaksi ang mga puso't isipan po ng bawat isa sa pagganap po ng mga ministries po na ito. And Lord, I pray na i-bless niyo rin po yung aming special item. Bless niyo rin po, the Lord, yung announcement din po. Ikaw po ang siyang I pray na you would help us, Lord, to just listen to, Lord, all of this announcement that we have tonight. And Lord, dinadalangin ko rin po sa inyo yung aming pastor sa kanya pong pagmi-minister po doon sa Grace Baptist Bible Church po, the Lord. I pray na ikaw po ang siyang pumatnubay po sa kanya. And I pray for our brethren in that area po, the Lord, that they may be blessed and be challenged of your word as our pastor preaches your word po, the Lord. I pray na ikaw po ang siyang malayang kumilos sa bawat pananambahan po na meron po kami, Lord. I pray kung meron pong mga hindi pa mananampalataya po sa aming kalagitnaan po, the Lord. I pray, Lord, na malaya pong kumilos. At nawa ay wag po silang umuwi na hindi po nila kayo kinikilala bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. O Lord, patawad po sa anumang pagkukulang, pagkakasala na gawa po namin. Linisin niyo po kami ng ibal na dugo at gawing karapat-dapat po ang mga buhay po namin sa iyong harapan. Tanggapin niyo po yung alay po namin pagsamba sa gabi po na ito sa inyo bilang mabangos sa iyo sa iyong harapan. Maraming salamat po sa iyo po namin ikinukomit ang aming pong pananambahan po na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen.
Amen. Good afternoon po sa ating lahat. Are you ready to sing this afternoon? Amen. Let's join the choir, second stanza. All together, please. Pressing more closely to Him who is leading when we are tempted to turn from the way. Trusting the arm that is strong to defend us. Happy, how happy our praises each day. Course now, how beautiful to walk in the steps of the Savior. Stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Letting paths of light. Walking in footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy, and love. Looking to Him for the grace freely promised. Happy, how happy our journey above God's place. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Letting paths of light. Last stanza. Trying to walk in the steps of the Savior. Upward, still upward, will follow our guide. When we shall see Him, the King in His beauty. Happy, how happy our place at His other place. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Letting paths of light. Amen. For our second song, Make Me a Blessing. First stanza, please. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is ripe, making the sorrowing sad. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Chorus, please. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus
Love as the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed, and to your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Amen. Thank you so much. Pwede na po kayo makupo. Amen. And good afternoon po sa bawat isa. And welcome to our afternoon worship service. So are you glad to be in the Lord's house this afternoon? Amen. At kung meron po tayong mga bisita sa hapon na to, ay kami po ay nagagalak na nandito kayo. Nakasama namin kayo at welcome po kayo sa ating pong worship service this afternoon. At katulad ng inawit natin, for us to be a blessing, tingnan natin yung mga bisita natin, share natin ang ating mga Bible, at make them feel welcome para sila muli ay umaten at bumalik. At lalo na kung may mga bisita tayo, nais rin namin kayong invite. So meron din po tayong morning worship service na nag-start kaninang umaga ng 10 a.m. at meron din po tayong before that, Sunday school nag-start din po naman ng 9 a.m. Yan po. So ngayon naman po sa ating mga dates to remember, okay? Una na po dito sa listahan po natin yung ating upcoming missions conference. So bilis lumipas ng araw, ano? Parang ilang practice na lang tayo. Ilang Sunday na lang ba? 2 Sunday na lang? And then missions conference na? O isa na lang? Last na next week, kanina pala yung una, tapos next week isang practice pa ng ating mga grouping, ano? So ganun kabilis po yung araw. At kaya let us all be prepared for this upcoming missions conference. At ang team natin for this year's World Missions Conference, our 61st World Missions Conference, Tasks, Tears, and Triumphs. Yan po yung ating team para dito po. So let us continue to pray for one another. Yung panahon ay medyo malamig, so walang magkasakit. At maging ready tayong lahat. At mapapalaban na naman po ang bawat isa para dito sa bawat group na ito. But I think it's a blessing na nai-involve tayo. Malaking po yan, malaking help sa ating Christian life na nakaka-fellowship natin, nakakasama natin yung ating mga kapatiran at nagle-labor tayo magkakasama-sama. And then, Tuesday before our, or the kick-off night of our missions conference, meron po tayong pastor's banquet na meron ticket available na 150 pesos. So, punta na tayo kay Ma'am Tess, bili na po tayo ng ating ticket para po maka-join po tayo dito po sa pastor's banquet. And katulad ng nabanggit ko nung nakaraan, na kami rito sa church, no? 27 years na kaming uma-attend. Same pa rin yung yung ticket price. I still recall panahon pa ni Sir Santos, ina-announce niya na po yung yung presyo na 150. So lumipas na yung ilang taon na, no? Still 150 pa rin. So I think it's not because of the price, but because of the opportunity and the blessing na ma-receive natin pag tayo po ay nag-participate dito po sa upcoming naman po na pastor's banquet. So because on that evening, makarinig ka na ng testimony, and of course yung challenge from the preaching of God's Word,
at makaka-fellowship din natin yung mga pastors and mga missionary na mag-visit sa atin on that day. So yun po, pag-pray natin itong event na ito at pag-pray po natin ang bawat sa pag-pray natin yung magiging speaker po ng missions conference, pray din natin yung ating mga leaders na tuloy silang bigyan ng wisdom and tulungan ng Panginoon, bigyan ng ability para tayong lahat ay mapasunod at makipag-cooperate. Okay? So pag-pray po natin yan. Dito po sa harap po naman po ng banner po natin, andito rin po yung mga ibang item na dapat po nating ipag-pray this week. So yung mga foreign missionary, dapat nating isama sa ating panalangin this week sa country of Bolivia, missionary Peter De Jesus and family. Si missionary Marlon Cabides and family ay pag-pray po natin, sila po ay kabilang sa mga RAN or RAN na mga country. No? And incidentally, si Pastor Marlon Cabides is one of the speaker ng ating pong upcoming missions conference. So, isama po natin siya sa panalangin. Then, missionary Alexander Arevalo and family. Also, missionary Joseph Seriano and family. Then, ng national pastor na we need to include in our prayer this week sa province ng Apayao, Pastor Abaya Udlaw and family. Sa Batangas naman, Pastor Tirso Dulin and family. And then, makita natin sa front ng banner natin yung names or list ng mga church member na dapat po nating isama sa ating prayer po this week. But always include si Pastor Banghal, si Ma'am Jing, Ma'am Lisa, also si Ma'am Pam, ay sama po natin sa ating mga individual na pananalangin. But going to our weekdays activity, every Tuesday, ang ating pong mga young people, youth leaders and officers ay meron silang outreach at 4 p.m. Pag Wednesday naman po, meron tayong Wednesday service and prayer meeting, an opportunity for us na mag-join sa corporate prayer time. So individual, let's continue to pray for one another. Then pag nandito tayo ng Wednesday, chance for us to be encouraged, makats natin yung apoy ng mga kapatiran natin as they pray, and also as we pray together. Kaya i-challenge natin ating sarili na punta tayo dito pag Wednesday, mare-repress po tayo kapag nandito po tayo ng Wednesday. Pag Thursday naman po, meron tayong outreach and saturation time. At 5 p.m. ng Thursday ay merong street evangelism. And then pag Saturday, ito po yung ating regular work day. May extension class at 7:30, Saturday outreach at 8:30, teachers and workers meeting at 3 p.m. and 4 p.m. visitation Bible study. At pag 6 p.m. choir practice. But naano si pastor no nakaraan, so kung na-miss out natin yesterday, yung pong general cleaning ng church po natin, another opportunity for us this coming Saturday, Brother Brian, no? So ito naman pong auditorium ang focus ng paglilinis po natin. So if you're free and available, pagkatapos po ng outreach time, balik po tayong lahat dito. Let's help on this aspect po. In preparation para po ito sa missions conference. Yan po. So other activities po na sama natin sa prayer, ito po from Monday to Friday, meron tayong barangay ministry, company ministry, jail ministry, kanlungan ng kabataan, bahay pag-asa, then police and school ministry. So ito po yung mga item na sama natin po sa ating mga pananalangin. So I believe ito muna ang ating announcement sa hapon na to. Once again, good afternoon po.
Tumayo po tayong lahat and let's sing our welcome song for this afternoon. All together, please. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces praising God in heavenly places. When I get together with God's wonderful people. One more time, please. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Amen. Thank you so much. Pwede na po kayo makaupo. Great is your faithfulness you've shown to me. Each day new blessings flow from Calvary. The waters change, you are the same. You are my God, and faithful will remain. Lord, you've been faithful through all these years, through every joy, through every tear. You've kept your promises, you've seen us through. Now keep us faithful, Lord, to you. Now keep us faithful, Lord, to you.
friends may turn away, your love is true. Each time I stray, you draw me back to you. Each in the heart, you know my name. You are my God, and faithful will remain. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows bear? In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Lord, you've been faithful through all these years, through every joy, through every tear. You've kept your promises, you've seen us through. Now keep us faithful, now road to you. Now keep us faithful, Lord, to you. Lord, you've been faithful through all these years, through every joy, through every tear. You've kept your promises, you've seen us through. Now keep us faithful, now keep us faithful, now keep us faithful, Lord, to you. Lord, you have been faithful. Amen. Thank you for that special item po tonight. And I guess po na yung bawat isa ay naka-ready na po na makinig at tanggapin po yung salita po ng Panginoon ano po as we listen and ponder upon the Word of God, as we listen to our speaker tonight. Ano po? And tawagin ko na po yung ating guest speaker tuloy. Ating speaker, Sir Rick Pray. Ano po? Mike, hello. Ayun, thank you Sir Jun. At magandang gabi po sa bawat isa. Nung in-approach po kami ni Pastor, actually na-approach na po ni Pastor sa chat kasi hindi niya po ako makita nun sa dorm. But nang umpisa pa lang po nun, I'm praying kung ano na po yung mensahe na gusto pong iparating ng Panginoon sa atin, sa bawat isa. At kagaya po ng napahinggan po natin sa hapon po na to or magagabi pa lang po, no? Unay doon yung sa congregational singing po natin, Make Me a Blessing. Sana maging blessing po ako sa inyo sa gabi po na ito at ganoon din po yung bow the knee, kung maintindihan po natin kung gaano po katapat ng Diyos sa buhay po natin at patuloy po tayo na kung bakit, yun po yung naging dahilan, bakit nananatili po tayo sa ating mga tuhod. At sa oras po na ito, this is my second time po na talagang sa iba na po, sa malayo na po ako nakatira, hindi na sa dorm na po. At habang yung adjustment, no po, pupunta dito, dati gigising ako, nandun na ako sa trabaho, pero ngayon kailangan pong magbiyahe. But yung Panginoon, doon po tayo hinuhulma. No? Ayaw niya yung maging stagnant tayo, ayaw niya yung maging comfortable tayo sa mga bagay na nangyayari po sa buhay natin. Kaya po meron problema, meron mga pagsubok po sa atin, pasalamatan po natin ng Panginoon. Kasi ayaw niya po na maging comfortable tayo dun sa sitwasyon natin. Bagkus gusto niya na every time na kung ano man mangyari sa atin, magtitiwala po tayo sa Kanya. Sige po, at tayo po ay tumayo na. Buksan po natin yung ating pong Biblia sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, basahin po natin yung verse 10, pero i-cover po natin yung buong chapter.
verse 10 hanggang verse 23. Nandiyan na po ba kayo? Sige po, tayo po ay magbasa. Sabay-sabay po tayo. Verse 10, "But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lack opportunity. Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Notwithstanding ye have well done that ye did communicate with my affliction. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica, ye said once and again unto my necessity, not because I desire gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Now unto God our Father be glory forever and ever. Amen. Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you. All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Tayo po yung manalangin, dakila po naming Diyos. Kami po yung nagpapasalamat po sa inyo. Sa naman pong pagkakataon, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. At Lord, hindi po ako magsasawa, Panginoon, na sabihin na hindi po kami karapat-dapat po dito sa pwesto po na to. Pero maraming salamat, Panginoon. At maging, Lord, ito, kahit makinig lang po kami sa inyo pong salita, Panginoon, hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Pero maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo po kaming pinapaalalahanan, patuloy niyo po kaming binibigyan, Panginoon, ng courage, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon. At maraming salamat dahil po sa inyo, nagkaroon po ng kabuluhan yung aming pong buhay, Panginoon. At maraming salamat dito po sa lingkod po ninyo at kanina, Panginoon, na ipangaral din po yung kanya pong sulat sa Romans po naman at ngayon po sa mga Philippians. At marami pong salamat, kayo po yung patuloy na may taas, hawakan niyo po yung labi at bibig ng inyo pong tagapagsalita sa gabi po na ito. Nawa kayo lamang po yung may taas po sa aming kalagitnaan at ang tanging kadakilaan niyo po yung aming pong masaksihan sa gabi po na ito. In Jesus' name I pray. Amen. Sige po, tayo po yung maupo. Nung kung ako namimili po ng tatanong po ako nung aking ni Ma'am Grace, no, sabi niya, wala ka pa bang text kung ano yung ipipreach mo sa Sunday? Sabi ko, pinakita ko sa kanya yung notebook ko, meron po akong 6 na passage na pinagpipilian. Tapos yung sabi ko sa meron na. Pero wala dun sa 6. No, po. Minsan may namimili po kami. At pinag-pray namin kung ano yung passage sa Scripture na gusto namin i-preach. Pero yun, ganun po talaga. Yung gusto namin, hindi yun ang gusto ng Panginoon. At china-challenge niya po kami din pong mga tagapagsalita, na kung saan, paano ba namin? Kasi kami, kumbaga, tagapagsalita po kami, paano ba po ba namin na isa sa buhay yung mga bagay po na aming pong isinasalita po sa inyo sa gabi po na ito. At habang po kaming konting share ko lang po sa inyo dahil kami ay naglilipat ngayon. Doon po sa gamit namin, kasi po kami ay naglipat po ako ng gamit, sa palibutan na po ako. At inaayos ko po yung, meron akong isang na-enjoy kong ayusin yung toolbox po ng papa ko. No? Ang dami, may grinder, may barena, ano mga tools na pwede, no? Pag nakita mo yan, parang dati laruan pero ngayon yung mga lalaki, pag yun na yung nakikita, parang yun na yung gustong-gusto mo na makita, yung mga tools At habang nag-ayos po ako, in-organize ko yung mga tools po doon sa gamit po namin. Talagang mamiss ka kasi yung iba doon na kaya mong gamitin, no po? Pero hindi po lahat doon kaya kong gamitin. Meron doon, may valve, para saan ba ito? Sabi, yung papa ko po kasi, tubero, electrician, tapos,
ano ba yun, nagka-carpentry din. So, ang dami niya pong tools doon. At yung tanging pinaka-naano ko lang is yung sa carpentry niya, tapos sa counting electrician, pati sa, sa electricity niya, at sa mga tubo. Pero hindi po lahat ng gamit niya, alam ko, hindi ko po alam. At alam niyo po, yung salita po ng Diyos ay makapangyarihan. At kagamit-gamit po sa bawat isa. Pero the thing is, hindi po natin alam paano gamitin. At ang problema, hindi po natin alam, at yung problema rin, hindi pa natin naranasan. Kung gaano ba katotoo yung salita ng Diyos sa buhay po natin. Kaya i-challenge ko po sa inyo, sa gabi po na ito, yung alam naman po natin, yung isang bagay na makikita po natin na salita ng Diyos ay tinuturo sa atin paano po tayo kumilos, paano tayo magsalita, paano tayo mag-isip. At ngayon, si Paul, na po, sumulat siya ngayon ng letter. Kanina po, yung pinrich po ni Sir Jun, na sabi ko kay Sir Jun, nape-pressure naman ako sa inyo, ang bilis ng kay Sir Jun, no? So, sana po wag po kayo mainap kapag medyo lang naman po siguro. At yun po yung sana maano namin, no? Yung short pero malaman. No po? At sana, pagbigyan niyo po ako dito sa gabi po na to, at si Paul, na po siya yung Romans, yung sinulat niyo po yung Book of Romans, nandun po siya sa Corinth that time. Pero ito pong Book of Philippians, nasa Rome naman po siya pero nakakulong siya. At he is writing a letter po sa church dito sa Philippians, no? Yung sa Philippian church, no, sumusulat po siya dito. At ito pong sulat na ito is a thank you letter para sa mga taga-Philippians, no? Baga, ito pong letter po ni Apostle Paul sa mga Philippians, ito love letter. Na kaya makita natin yung style ng writing ni Paul, 'di ba? Yung iba dito, alam niyo po, no, nakaka-relate tayo diyan, yung mga tatay, yung paano nanligaw sa mga asawa po ninyo, you're writing a letter. Tapos sabi nga ni Pastor, ni Missionary Manuel, pag nag-English daw, mukhang 'di ba? Mukhang mas astig, tapos mas mukhang nakakapogi pag English, na ba? Kaya nga sabi ni Missionary Manuel, do you sure, sabi niya. Ano? So, no, tapos syempre, sabi ko nga po ako, may naggagawa po akong letter kay Ma'am Grace, pero hindi English yun, Tagalog. Hindi man po ako fluent sa English, pero napasagot ko yung English teacher. No? Panis, no po? So, pero sa atin, no po, we are writing a letter. At itong mga bagay po na ito, at dito makikita natin si Apostle Paul, chapter 1 pa lang. Gaano niya kamahal itong Philippians po na to, yung mga taga-Church of Philippi, Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons, grace be unto you. Kaya po dito sa may verse sa I thank my God upon every remembrance of you. Kaya nga pag every time na naalala niyo itong Church of Philippians, no, yung Church of Philippi, at nagpapasalamat siya sa Panginoon, always in every prayer of mine for you all making request with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will he perform until the day of Jesus Christ. Kaya nga po dito sa may verse 7, then even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, and as much as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye are all partakers of my grace. Ito pong si Apostle Paul, na minahal niya, nagustuhan niya magsulat dito po sa Church of Philippi, not because nag-giver sila. Hindi rin dahil sa mga bagay na itinulong nila kay Apostle Paul. Pero natuwa si Apostle Paul because itong mga tao na ito, yung mga taong tinuruan niya, because ito pong church dito ito pong church ng Philippi, yung una pong pinamunuan ni Apostle Paul. At kaya nga po dito si Apostle Paul, natutuwa siya yung mga bagay na itinuro niya sa mga tao na ito at ngayon na ipapamalas nila sa ibang tao. At siyempre naman po ang katuwaan ng bawat, di ba po tayo din, nagdi-discipler po tayo ng mga mananampalataya. Isa po sa ating katuwaan kapag yung ating dinidiscipler, yung nakikita mo na pati siya lumalakad na rin po sa Panginoon. Hindi yung tayo na bilang mga discipler po, di ba? Yun na yung ating pinaka-reward.
yung makita natin yung ating dinidisciple, nagtatapat na po sa Panginoon, na dati sila yung tinuturuan mo at ngayon sila na po yung nagtuturo. Yan yung katuwaan po ni Apostle Paul. Kaya din dito rin po sa chapter 2 ng verse 12 hanggang 16, ang sabi niya dyan, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only." No, yung kumbaga, itong Church of Philippi na ito, hindi lang sila sumusunod kapag andyan si Apostle Paul, even kapag wala si Apostle Paul. At sabi niya, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." At itong pong verse na ito, minsan nagkakaroon po tayo ng sa quotes po namin, pinag-aaralan po namin to. Minsan yung mga quotes, no, i-quote po nila itong verse na ito, o ito, work out your own salvation. Pero ang tinutukoy po ng verse po na ito, kumbaga ang kinakausap niya po dito, yung mga tao, ligtas na. Ang sinasabi po ni Apostle Paul dito na work out your own salvation, save ka na, ipakita mong ligtas ka. No po, ganun din po sa atin. Hindi po natin kailangan magtrabaho, hindi natin kailangan maging mabuti sa kapwa natin, although magandang bagay yun. Dapat every Sunday pupunta tayo sa gawain ng Panginoon or sa simbahan dahil yun naman po as Sunday is the Lord's Day, pero hindi po yan ang magiging dahilan parang isang tao pumunta sa langit. Kundi ang isang tao, bakit po tayo nandito sa simbahan? Because ligtas po tayo. Kahit po tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi para maligtas tayo, kundi nagtatabaho, naglilingkod tayo sa Panginoon dahil ligtas na po tayo. Yan po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. At kung titignan po natin, paano po ka-close ni Apostle Paul at ang mga church at Philippi, sa chapter 1 pa lang. So dito na po tayo sa chapter 4. Verse 1. Kaya po sabi niya po dito, "Therefore, my brethren, dearly beloved, and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved." No, kapag sinabing beloved, ito yung hindi mo lang basta mayroon ko sa iba-ibang type ng love. Di ba? May filial love, yung pagmamahal mo bilang kaibigan. Pero I believe this love na sinasabi po ni Apostle Paul dito is agape love, na kung saan yung unconditional love para sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. At itong mga bagay na ito, kaya sabi niya dito, long for, namimiss niya. Gusto niyo pong makita itong mga member dito sa church at Philippi. At sabi niya, my joy, hindi lang sabi niyang long for, kundi my joy and crown. At ito pong church po na ito, sila po ang kaligayahan ni Apostle Paul. Dahil sabi ko nga po kanina, nakikita niya itong mga miyembro po doon ay nagsisimula ng magtapat. No, mamaya mas maintindihan po natin kung bakit pwede natin silang hangaan, no po? Hindi in a sense na yung hangaan sa mundo. Kumbaga, something na, Lord, sana maging katulad kami ng church at Philippi. Alam niyo po, ito pong Mountain View Bible Baptist Church, alam naman po natin na this church matagal na, wala pa po ako dito. Ito pong church na po na ito ay kilala na po sa talagang nag-send ng support sa mga local man o foreign missionaries po natin. Pero sana po, marami pa tayong I believe, pwede pa po tayong mag-improve sa bagay po na ito. Kasi kung tayo, sasabihin natin, every time nakaharap natin ang salita ng Diyos, kung sinasabi po natin na okay na tayo, then doon po tayo hindi okay. At kung sinasabi natin na tama na, doon po tayo hindi tama. Because yung Panginoon always meron siyang sinasabi na mag-improve pa tayo para sa Panginoon. Alam ko mayroon pa po tayong may improve para sa Panginoon. Hindi po para sa ibang churches, para masabi na tayo yung nagbibigay or number one na magbibigay sa missions. Hindi po yun. Pero gusto po natin makita ng Panginoon, ito pong church na ito, hanggang sa pagbabalik po niya, ay nagtatapat po itong simbahan po na ito. At dito po sabi niya, sabi niya po dito, I beseech you, just mamaya dito, sabi niya, my dearly beloved, I beseech you, Odas, and beseech, ito, ang hirap basahin, no po? Kaya niyo na po yan, no po? Pero sige, that they may be of the same mind in the Lord. Isang magandang tanong. Alam niyo po, ano po yung isang tanong na pwede ko pong ibigay sa inyo sa hapon po na ito? What captures your heart? Kasi po si Apostle Paul, ang nag-capture po sa kanyang puso,
habang sinusulat niya po itong letter na ito sa Church ng Philippi, etong mga kapatid po na ito ay talagang isa sa mga bagay na hindi niya po pwedeng ipagpalit. Hindi niya po pwedeng talagang wag nang pabayaan. Kumbaga, isang tabi, hindi po yan. Kaya nga po si Apostle Paul, makikita po natin, ito pong message po na ngayon at nakatitle po is, What Captures Your Heart? Kasi po dito sa Matthew chapter 6 verse 21, For where your treasure is, there will your heart be also. No? Tatanungin natin yung puso natin, ano ba yung priority natin po sa buhay po natin? Sino or ano po ba yung mas mahalaga? Ano ba yung mga bagay na, siyempre, sabi ko nga po, ngayon, mas nagigets ko na po, dahil nung ako'y single, siyempre, kumbaga, wala kang iniisip, sarili mo, yung aming support is talagang alam niyo po, yung sa amin, okay, sa amin. Pero darating sa time, dalawa na kami. Pero alam niyo po, darating po yung pagkakataon sa buhay natin, itetest tayo ng Panginoon. What captures your heart this evening? Ano ba yung nagpapasaya sa'yo? Paul's heart is captured, number one, Paul's heart is captured by the brethren in the church of Philippi. Kasi sabi niya po dyan, nabasa po natin kanina, Therefore, my brethren, dearly beloved and long for my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Si Apostle Paul, ang tingin niya po sa mga kapatid niya po sa pananampalataya ay isang crown, isang reward. Yung magkapatid na katulad ng mga sa church ng Philippi, isang reward, sabi niya. Yung magkaroon ka ng hindi lang basta, mamaya alam niyo po, masishare ko po sa inyo, kung paano po naging blessing itong church po na to personally po sa akin. Kaya po dito sa may verse 2, sabi niya dito, verse 3, And I entreat thee also through yoke fellowship help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose name are in the book of life. Ano po ba yung tingin natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya? Si Apostle Paul, ang tingin niya po sa mga kapatid niya sa pananampalataya, isang reward, isang kagalakan na makasama niya itong mga kapatid po na ito. And I hope this evening, hindi po kaaway, hindi po kakompetensya ang tingin po natin sa isa't isa. At sana po, ang maging tingin natin, kasangga po natin itong tao na ito, katulong po natin, kapwa manggagawa natin sa Panginoon, madaling sabihin po, alam niyo po, ito po, tinatanong ko po kanina, what captures our heart? Madali pong sabihin na mahal natin yung Diyos. Dadalhin natin yung Bible natin, present tayo Sunday morning, present tayo ng Sunday evening, present din tayo ng prayer meeting, nag-practice pa kami ng missions, yung song po namin sa missions conference. Kaya masasabi ko na mahal ko yung Panginoon. Alam niyo pong madali pong sabihin yan, pero alam niyo po, ano ba talaga yung nasa puso natin? Pwede kong sabihin, staff ako, nag-Bible school ako, suko yung buhay ko. Pwede po. Pwede po, pero ano ba talaga yung nasa puso ko? Alam niyo po, sa gabi na to, hindi niyo, kung ano yung nasa isip ko, hindi niyo po alam eh. Ganon din po sa inyo, hindi ko rin po alam kung ano yung nasa isipan po ninyo. Hindi ko po alam kung ano yung kumukuha ng atensyon sa inyo ngayon. Yung Diyos, andito po siya ngayon, pinag-uusapan po natin siya, pero pwedeng yung isipan po natin lumilipad. Pwedeng yung ating isipan, wala po dito sa oras po na ito. And what captures our heart? Alam niyo po, isa po yan sa mga bagay na pwede po natin dapat tingnan sa ating mga sarili. No? Pwedeng kami, kasi kami, alam niyo po, kumbaga kaming staff, kumbaga sa Bible school, lagi po yung nasasabi sa Bible school. Isa sa mga pwedeng pagtaguan ng isang mga backslider is yung Bible school. Kasi every week nagko-quote ka, every week may chapel ka, kaming staff, mandito kami, required kaming gawin itong mga bagay na ito. Tapos, pag-preach kami, it is easy. Nasabihin na, mahal namin ang Diyos. Pero yung tanging bagay na magsasabi at nakakaalam kung ano yung puso natin, ikaw din. Ano yung puso natin para sa Panginoon. Kaya po dito sa Proverbs chapter 4, verse 23, anong sabi po diyan? Keep thy heart with all diligence,
For out of it are the issues of life. When the Bible says, keep our hearts, ano yung unang pumapasok sa isipan po natin? Pag sinabing, keep our hearts with all diligence, ano pong naisip natin? Dapat yung puso natin, walang anger, walang hatred, walang jealousy. Siyempre, kasama po yan, pero alam niyo po ba? Pwedeng yung mga bagay na mahal natin. Yung mga bagay na pinag-iingatan natin, pwede po yan. Yung mga bagay na binibigyan natin, tinutuunan natin, kasi pwedeng mas mahal natin. Ito po, lagi niyo po itong naririnig dito sa pulpito na ito. Pwedeng mas mahal natin ang trabaho natin, pwedeng mas mahal natin yung pag-aaral natin, pwedeng mas mahal natin yung business natin kaysa sa Diyos. Pwede po yan. Pwede po yan mangyari. Kaya gusto ko pong maintindihan ng bawat isa, hindi po masamang magtrabaho. Kasi sabi nga po ng Bible, kung ikaw ay pamilyado na at hindi mo na po-provide na pangangailangan ng pamilya mo, mas mano ka pa sa taong sa infidel, sabi po niya. At din ano rin po sa atin, hindi po sinasabi ng Diyos na huwag tayong magtrabaho. Pero ang sinasabi po ng Panginoon, dito po sa salita po ng Diyos, mamaya, yung contentment. From Genesis to Revelation, makikita natin, paano tayo maging kontento. Hindi sa mga bagay na ito, maging kontento tayo sa Diyos. Because kung meron tayong Diyos, we have everything. Dahil yung Panginoon, siya po yung lahat ng buhay natin. Kung bakit tayo nag-exist, bakit tayo humihinga, bakit natin nagagawa itong mga bagay na ito, dahil po sa Diyos. Ito po yung sinasabi po ng salita po ng Panginoon. Kaya po ano ba yung bagay na mahal natin, na pwedeng nakikita natin, gusto ko pong maintindihan sa bawat isa. Kapag sinabi natin surrendered life, hindi po ito boring. Kapag sinabi pong surrendered life or suko ang buhay, hindi lang po ito para sa mga Bible student o sa mga taong nagsuko ng buhay, magpastor, magmissionary, o sa aming mga staff, hindi lang po. Kundi ito po yung pagiging suko ang buhay ay para to sa bawat isa na tao na anak ng Diyos. Kung ligtas ka sa gabi po na ito, dapat suko ang buhay po natin. Marami po sa atin, nakikita ko po, alam niyo po, dito po sa Mountain View, napakaganda po ng mga puso po natin when it comes sa mga missions conference. Andyan tayo, Wednesday, naglilingkod tayo sa Panginoon, tumutulong tayo sa kitchen, nakikisa tayo. Isa po yan eh. Pero ang tanong, ano ba yung motibo natin pag ginagawa po natin itong mga bagay po na ito? Dahil po ba mahal natin ang Panginoon? Dahil po ba, kasi first time ko to, gusto kong ma-experience. Alam niyo po, nakakatuwa, na bawat isa po sa atin, binibigyan po tayo ng Panginoon, hindi man tama ang puso natin. Sometimes, kakanta tayo, alam niyo po, naranasan ko yan. Kakanta tayo, may gagawin tayo sa gawain ng Panginoon, hindi tama ang puso natin. Pero alam niyo po, nakakatuwa sa Panginoon, hindi niya tayo pinatay nung bagay na yon. Pwede yun gawin ng Panginoon. Hindi tama yung buhay, hindi tama yung motibo mo sa oras na yon, kunin niya. Alam niyo po, minsan tatabi ka, Lord, hindi tama yung puso ko, Lord. At yung reward na sana pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon, pwedeng mawala. Kasi bakit? Ginawa natin para sa sarili natin. Hindi natin ginawa para sa Panginoon. At ito pong mga bagay na ito, kung save ka sa oras po na ito, gusto po ng Diyos na magkaroon tayo ng sukong buhay sa Kanya. No? Yung surrendered life. Bakit? Hindi lang po para makapagpuri sa Diyos. Na po, kasi dahil mahal kanya, ayaw kanya mapahamak eh. Kumbaga, kapag suko yung buhay po natin, pag sinabi ko suko yung, ito, lagi po natin sinasabi, kapag suko yung buhay po natin, it doesn't mean na, okay, magpastor ka kasi kung magpapastor po tayo lahat, sino po yung membro? Pero yung sinasabi po natin dito, pag sinabing suko po ang buhay, alam po natin kung ano yung priority po natin. Hindi po yung, alam naman po natin yan, wala po akong church member na nasa isipan ko ngayon, pero alam niyo po kayo mismo, kung minsan sa buhay natin, Lord, dati naibibigay ko yung buong araw ko sa inyo, pero ngayon gabi na lang. Lord, dati hindi pahirapan sa akin yung ibigay ko yung tithes ko, ibigay ko yung faith promise ko, pero ngayon, Lord, parang may pumipigil sa akin. What captures our heart? Alam niyo po,
Bakit gusto ng Panginoon na ibigay natin yung buong puso natin sa Kanya? Alam niyo po yung yung instant ni King Saul at ni David during sa 1 Samuel chapter 18. Buksan po natin dun sa 1 Samuel chapter 18. Meron po akong gustong i-point out dito, bakit gusto ng Panginoon na ibigay natin yung puso po natin sa Kanya. Kung paano tayo mag-isip, paano tayo mag-react. Dito po, si King Saul, alam niyo po natin dito, nagkaroon ng hatred po si Saul kay David. At dumating po sa point, 'di ba, ang sabi ng mga nung nakarating si David, yung mga babae dito po sa verse 7, and the women answered one another as they played and said, Saul hath slain his 1,000 and David his 10,000. And the Saul was very wroth, and the saying displeased him. And he said, They have ascribed unto David 10,000, and to me they have ascribed but 1,000. And what can he have more but a kingdom? And Saul eyed David from that day and forward. At dito po, verse 10. And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house of David, and he prayed with his hands as at other times, and there was a javelin in Saul's hand. Alam niyo po nangyari? Gaano po katagal? Bakit kailangan every time kapag meron tayong nagagawang mali sa Panginoon, pag hindi nagiging tama yung puso po natin, bakit napakahalaga na, Lord, ayusin mo yung puso ko? Kasi alam niyo po bakit? Si King Saul, from hating, jealousy, from killing, alam niyo po gaano katagal? Isang araw. Verse 10, and it came to pass on the morrow. Isang araw. Alam niyo po, yung kalaban, hindi niya po kailangan ng 1 week para sirain yung buhay po natin. Si Satan, hindi niya po kailangan ng 5 hours para sirain yung buhay natin. Ang kailangan niya lang isang moment sa buhay natin na mawala yung focus natin sa Panginoon at doon po niya tayo titirahin. Hindi niya po kailangan ng 1 year. Ito po, si Satan na very serious. Very serious po siya na sirain yung buhay ng bawat anak po niya. Paano ko ba malalaman kung nakafocus pa ako sa isang bagay o sa isang tao? Napapalapit ba ako sa Diyos? Ito po yung pwede natin maging tanong. Kung itong bagay na ito, kung pinapatuloy natin, kung napapalapit ba tayo sa Diyos o hindi. Ayan yung pwede natin maging tanong, kung yung ating bang direksyon sa buhay, tama ba yung trabaho na pinili ko? Tama ba yung course na pinili ko? Kung tayo, napalayo tayo ng bahagya sa Panginoon, then, pwede natin is-consult ang Panginoon agad. At kung meron tayong pinupursue, napalayo tayo sa Panginoon, then, tanungin natin yung Panginoon, Lord, nasa tama ba akong daan? Kasi kung nasa tama akong daan, Lord, hindi ako lalayo sa iyo. Dahil ba sa tao, bagay na yan, hirap tayo magdesisyon. Alam niyo po, dati, kung yan yung, ito pong bagay na ito, naranasan ko po ito dati nung kami ay nahilig sa pag-iisda. Kaya nga sabi ko pa niyo, what captures our heart eh. Kasi po bakit? Alam niyo po, nung nahilig kami sa isda, nung bago-bago ko, although ngayon nag-iisda pa rin po, pero sa biyaya po ng Panginoon. Kasi dati parang, ano yan, yung gusto mo na matapos ng service kasi gusto mo na pumunta sa mga fish store, ibuin yung aquarium. Alam niyo po, naranasan ko. Ewan ko sa inyo po. Maybe yung sa iba, yung si Pastor Kokoy, yung kanya pong testimony, nagbobonsai siya. Gusto niya natapusin yung service kasi naghahanap siya ng ibobonsai. Or baka meron tayong pinagkakaadikan na something or business na, okay, kailangan ko itong matapos. Baka meron nagpapamadali sa atin ngayon. Sana si Broderick, 5 minutes na lang matapos na. Sorry po, point 1 pa lang. 6 na point po ata ito. Pero wala pong subpoint. Ito pong bagay na ito. What captures our heart? Sabi ko nga po sa mga seminary, ano po, at baka mamaya gusto nila pong magpastor kasi gusto nilang may magtimpla ng kape sa kanila. Mali yung motibo. Ako po, hindi pa ako pastor, may nagtitimpla ng kape sa akin. Amen. No po? Hindi ko na kailangan magpastor para may magtimpla ng kape sa akin. Amen. Ano po ba yung, alam niyo po, dati po, kapag mission con, di ba po, nakakapag-leave tayo, pero ngayon, gabi na lang ako attend kasi pag
pag wala akong absent sa work, malaki ang incentives. Masyado ko bang focus sa sarili natin o bagay dito sa mundo? Kaya mga kapatid, sa ngayong gabi, bago matapos po ito, masagot natin ng maayos, sino or ano ba ang nasa puso natin ngayon? Nagpapalapit ba sa atin yan sa Panginoon or nagpapalayo? Alam niyo po, si Apostle Paul, ganun na lang po yung tuwa niya sa pagsulat sa mga kapatid sa Philippi. Alam niyo po yung mga kapatid po doon, alam niyo, dumating sa akin po, abang sinusulat po ni Apostle Paul ito, kung gaano niya pinapasalamatan yung church at Philippi, ganun din po sa buhay ko. Alam niyo po, dumating ako po dito, ayan po, praise the Lord, nandyan po yung ate ko. Alam niyo po, kahit siya magpapatotoo, dumating po ako dito sa simbahan po na ito po, maririnig niyo po sa akin to from time to time. Why? Kasi dito ko po nakita yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Dumating ako dito, magulong pamilya, and we are, yung aming mother, ay parang kumbaga, kaya kami noon, nag-aaral pa lang kami. Pero alam niyo po, ito pong church po na ito, nung nawala po yung aking mama, marami po akong mga instant nanay dito. Marami din akong mga instant tatay. Marami dito tinuring na po ako na anak. At alam niyo po mga kapatid, nung pinalayas po ng papa ko doon, kasi nag-church kami, sabi ng papa ko, bawal niyo ano dito. Pero alam niyo po, sige, dito ka muna, may gusto ko magpo sa amin, pero nandun po kami sa papa ko. At may mga advisors po kami na sa young people, ready sila makinig sa mga problema na nangyayari po sa amin. Alam niyo po, ito pong church po na to, isa pong pamilya po sa akin. Kaya kung may masasabi man po ako na masakit, dahil mahal ko po itong simbahan po na ito. At ayoko po dumating po sa point, ito pong simbahan po na ito ay makita po natin na mawala na. Andyan pa rin yung building, pero wala ng tao. Alam niyo po, wag po nating tingnan na, marami tayong malaki yung giving natin. Kasi wag po natin isipin na tayo yung nakatayo. Kasi wag po natin isipin na itong simbahan na ito, nakatayo, kung tayo po ay magtitiwala, umalis na yung glory ng Panginoon po dito, mawawala po itong bagay po na ito. At kung titignan niyo po, maraming tao, nag-share ng food sa amin, kaya po, wala na po akong pag-asang tumangkad sa ganun eh. Pero minsan, patangkad po ako ng pag-ganun eh. Yung inaasar ko yung pamangkin ko, sa akin na napupunta. So, alam niyo po, ito pong pagkakataon po na, andito po lahat yan, andito na po lahat yan mga kapatid. Ito pong simbahan po na ito, mga kapatid, kung alam nyo lang po, kaya po yung katulad na sinasabi po ni Apostle Paul po dito sa simbahan po na ito, magpakatibay kayo sa Panginoon. Mountain View Bible Baptist Church, stand fast in the Lord. Sana po, darating po sa point na tayong lahat, haharap po tayo sa Panginoon. Alam niyo po, kumbaga, sa point of view, marami pong matatanda pong membro sa akin, yung nandyan nakaupo, compare po sa akin. Pero let me tell you this. Sana po, kayo pong mga matatandang membro po dito, sana po patuloy niyo po kaming ipanalangin, kami pong mga batang mananampalataya. At sana po kami po, bawat isa po sa amin dito, dumating po sa point na ugod-ugod na kayo po mga matatandang mga membro. Si Sir Jun, nung dumating po ako dito, doon ko lang po nakita, kalabaw lang ang tumatanda. Nakakasama po namin siya magbike. Pero makikita mo, yung mga iba pong mga lalaki na, estudyante niya pa pala. Alam niyo po, bawat isa po sa atin, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mahalin yung simbahan kung nasan po tayo. Kaya po sana ang turing po natin sa simbahan po na ito ay pamilya. Hindi lang po yun yung nag-capture sa heart ni Paul. Kundi dito po sa may verse 3, And I entreat thee also through your fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also with other fellow laborers whose name are in the book of life. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Number 2,
Si Paul's heart is captured by the delightful encounter in the presence of the Lord. Kaya nga po dito dumating sa point, bakit po yung encounter niya sa Panginoon? Kasi sabi niya dito, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Kasi bago niya po sinabi yung rejoice, and again, I say rejoice, meron then it shifted po dun sa dalawang kapatid nila sa Panginoon na hindi magkasundo. At sana this coming mission conference, I know we have personality differences at may mga sarili-sarili po tayong preferences, pero sana manaig po yung kaisipan ng tulad ng ating Panginoon. At we have 3 group leaders, mga kapatid. Sana maging tulong po tayo sa kanila. Maaring may di tayo gusto sa mga desisyon po nila kasi meron kang gusto na hindi natin nagusto at maybe yung kanilang decision is wala naman pong mali doon. Pero alam niyo po, sana sa atin, magtiwala po tayo sa kanila dahil merong purpose yung Diyos. Bakit sila po yung nilagay po doon? At iba po sa atin, at ito pong mga leaders po na ibinigay po sa atin ng Panginoon, sana po hindi lang po natin sila suportahan during singing, makita, kumakanta tayo lahat sa bawat leaders. Pero alam niyo po yung pinakamahalaga, yung hindi po niya nakikita pero pinapanalangin natin siya. Bakit po? Kasi may mga leaders po dyan, first time nila mag-lead. May mga leader dyan, hindi makatayo. Because first time, hindi sanay humarap sa tao. Pero alam niyo po, mayroong purpose. Bakit sila inilagay po ng Diyos dyan? Kaya naniniwala rin po ako din sa sowing and reaping. Alam niyo po yung sowing and reaping? Kung ikaw naging leader ka, marami tayong kontra sa ating leader. Darating yung time, pag naging leader ka, baka marami din kumontra sa atin. At alam niyo po, isa po sa nakakatuwa, and I believe ganun din sa ibang group na naniniwala ko, yung leader natin is open for suggestion. No? Ito pong missions conference po natin, naniniwala ko, mga open po yan for suggestion. Kaya pag-pray po natin na bawat isa at ating sarili, maging tulong tayo sa ating mga leader, sa ating mga grupo. Kasi po, kung tayo po, hindi po tayo makikiisa, alam niyo po, sabihin ko sa inyo, na-try niyo na po mag-lead. Tapos may isa kang grupo na hindi makikijoin, masakit po yan. Masakit po yan. Wala po akong alam, wala po akong nasa isipan. No po. Pero kung ikaw, hindi ka tumutulong sa leader natin or wala tayong isipan na mag-participate, alam niyo, masakit po yan sa ating leader. Masakit po yan, sabihin ko po sa inyo. At tuloy po natin, kaya po sabi ni Apostle Paul dito sa may verse 4, rejoice in the Lord. Bagamat ganito yung nangyayari dyan, mga kapatid, rejoice in the Lord. Kasi po bakit? Kahit anong mangyari, kahit may problema ka, sabi ni Paul, magsaya ka. Hindi lang magsaya, ang sabi niya, hindi lang niya sinabing magsaya ka, kundi magsaya ka sa Panginoon. Rejoice in the Lord. Ano bang meron po sa ano ba yung meron sa rejoice in the Lord? Kahit anong problema yung meron po tayo, dahil alam natin yung Panginoon, hindi po tayo iiwan. Kasi sa kabila po ng pangangailangan, andyan po palagi ang Diyos. And the Lord, alam niyo po bakit sinasabi ni Apostle Paul na maging masaya ka sa Panginoon? Alam niyo po bakit? Yung Panginoon po kasi hindi siya nagbabago. Alam niyo, meron mga circumstances dyan, si Apostle Paul, Church at Philippi, may mga circumstances dyan na pwedeng magpalungkot sa inyo. Pero ang gusto kong matutunan nyo, maging masaya kayo sa Panginoon. At dito sa Hebrews chapter 13, verse 8, and Jesus Christ, ano sabi dyan? The same yesterday, today, and forever. Kaya Apostle Paul is telling to them, magsipagsaya kayo sa Panginoon. Huwag lang kung saan yung meron sa atin, kung nakadepende yung ating pagsasaya. Depende sa circumstances natin. Kasi kung malulungkot ka ngayon, kapatid, baka sa iba ka nakatingin. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord. Maging masaya ka para sa Panginoon at nangyayari talaga yan. Kaya nga si Paul nag-remind ulit. And in verse 5, sabi niya dyan, ano po yung sabi ng verse 5? Let your moderation be known unto all men. Ano po yung ni-remind niya Apostle Paul? Pag sinabi pong moderation, be gentle. At sana po, dapat madali tayong pakisamahan. Church at Philippi, alam ko, blessing kayo sa akin. Pero sana, sabi niya dyan, let your moderation be known unto all men. Sana madali tayong pakisamahan lahat. Lahat tayo. At
At dapat nagkakaisa na tayo. Alam nyo bakit? The Lord is at hand. Parating na yung Panginoon. Sana sa atin, parating na siya. Mag-aaway-aaway pa ba kayo? Gusto lang ni Paul, matagpuan tayong nagkakaisa pag dumating na ang Panginoon. Kaya po itong point number 2 natin, focus. Gusto na po Apostle Paul, maging focus po tayo sa bawat isa. Maging focus po tayo kaya nga po sabi ni Pastor Dog, ano sabi niya? Maging focus ka daw doon sa kaya mong gawin. Hindi doon sa hindi mo kaya. Kasi meron po tayong mga ginagawa ano po mangyayari pag nag-focus po tayo doon sa hindi natin kaya? And we will start comparing ourselves with others. At darating po sa time kapag kinonpare na natin yung ating sarili, mamaya mababanggit ko po yan sa mga susunod po na mga points. At sa atin, ang gusto lang sabihin ni Apostle Paul, maging masaya po tayo lahat. Hindi perfect. Merong problema, merong pagsubok, pero ang maganda, nagtutulong-tulong bawat isa. Hindi tayo yung maging problema, kundi maging sagot tayo sa problema. Di ba po meron tayong mga naka-list dyan na mga, okay, dapat tayo, may mga designated areas po tayo, pagdating po natin sa missions conference, pero sana po, makiisa po tayo. Kasi po, kung tayo hindi po tayo makikisa, sabihin ko po sa inyo, hindi naman po tayo pipilitin ng ating mga leader, pero masakit po yan para po sa kanila. Pero sana, ayoko naman din po gawin natin dahil ayaw natin masaktan, kundi mahal natin ang Panginoon. Itama pa rin po natin yung ating gagawin para po sa Panginoon. Kaya po dito sa may verse 6 and verse 7, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, that your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Anong sinasabi ng Panginoon? Anong sinasabi ni Apostle Paul? And the peace of God, anong sabi niya? Be careful for nothing. Kung magiging ganun yung ating kaisipan, sabi niya, but in everything by prayer and supplication, at darating yung time, magkakaroon ka ng kapayapaan na meron ng Diyos. Ay yung kapayapaan na binibigay yung ating Panginoon. Di ba, meron tayong peace, comes from circumstances. Di ba, kumbaga, merong war dyan, may ceasefire, may 2 taon, nagbati sila, peace. But Apostle Paul, itong peace na to, hindi magagaling, hindi nakadepende sa kung anong nararamdaman mo. Hindi sa kung anong kalagayan mo, anong naiisip mo ngayon, pero yung peace na yan na nanggagaling sa Diyos. Buksan po natin yung John chapter 14 and verse 27. Ano pong sabi ng John chapter 14 and verse 27? Ang sabi po dyan, but the peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you, let not your heart be troubled, neither let be afraid. Kasi po ito pong peace na binibigay ni Apostle Paul at dito sa mga church ng Philippi, hindi po yung peace na nanggagaling sa circumstances o pwedeng mangyari sa buhay po natin, pero ito pong kapayapaan po na ito ay nanggagaling sa Diyos. Bakit po binibigyan ng pansin ni Paul? Kasi maraming circumstances sa buhay po natin na pwedeng mag-alis ng ating kapayapaan. Marami po yan. Manood ka lang ng news. Magbukas ka lang ng phone mo, pwede na maalis yung kapayapaan natin. Pwede na magkaroon tayo ng worries. Andyan yung mataas na bilihin. Andyan yung mataas na gas. Diba? Kumbaga, may gera pa dyan. Marami pong pwedeng magbigay sa atin ng worries. Kaya Paul is telling them, itong peace na ito, hindi kailanman makukuha sa inyo ito. A peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. At kaya sabi niya po dito, kaya nga po sabi niya, which passeth all understanding. Ang ibig sabihin po dyan, ikaw mismo, hindi mo alam. Yung ibang tao, nagpapanik na sa bagay na yan, pero ikaw, relax ka pa rin. Ewan ko po, iba sa inyo, kung natatandaan niyo po, sino po yung my birthday po ngayon? Si Pastor John. No po. Nung siya po ay nandun sa, alam natin, nandun tayo sa round the clock, nakikita natin, alam niyo po yung balita na siya na may sakit, siya, pinag-pray niya pa yung mga nurse. Siya na yung dapat ipag-pray, pero yung pinag-pray niya yung ibang tao. A peace, no, which passeth all understanding. Na kung saan hindi mo mawari itong mga tao na to. Meron pa si Pastor Lising, po yung late. Siya na yung may cancer, pero nagsusoul win siya. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi niya alam yung nagsusoul win, yung tao nagsishare sa kanya ng salita ng Diyos,
may cancer. Alam niyo po, kaya nga po sa atin, kahit memorize po natin itong Philippians chapter 4 verse 6, 7, and 8 po na yan, kahit i-memorize po natin yan, pero kung patuloy tayong mag-worry sa mga bagay-bagay, yung peace of God hindi nyo po mararanasan. Pero kung magagawa natin yung verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Kaya sabi ni Paul, maraming mag-aalis ng kapayapaan sa'yo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, tignan mo itong verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Alam niyo po, kung makikinig po tayo ng balita, hindi natin makukuha lahat yan. Pwedeng sa news, lovely lang, pero hindi natin alam kung totoo ba. Kaya sinasabi po ni Apostle Paul, sabi po ni Apostle Paul, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure. Ano po yung bandang huli yung sinabi niya? If there be any praise, think on these things. Yan yung isipin mo. Ang isipin mo, sino po ba yung meron ng lahat ng bagay na ito? Kaya nga sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord. Kasi po itong pure, honest, lovely, good report, wala na pong iba kundi ang Panginoon. Lahat po yan nasa Kanya. Kaya nga po ang sinasabi ni Apostle Paul, think on these things. Hindi po basta isipin mo lang, kundi i-meditate mo. Think on these things, meditate on these things, pagbulay-bulayan mo. Lahat ng nakikita natin, kasi yung diablo gusto niya makita lahat ng mali. Gusto ng diablo makita natin lahat ng baluktot, lahat ng sinungaling. Siyempre, hindi naman tayo mag-ignorant sa mga bagay po na yan para hindi tayo ma-deceive ng kalaban. Pero ang sinasabi po dito, ang diablo gusto niya talagang gawin, sirain yung spirito natin. At para, siyempre, sino po ba ditong kahit po gaano ka-spiritual, kapag sira po ang espiritu natin, kapag sira ang ating pag-iisip, hindi po tayo magagamit ng Panginoon. Kahit pastor pa po, na po ang pastor is the same lang natin din na tao, ang ano lang po sa kanila, siya po ang leader po natin, ang pastor po natin, kaya dapat po natin pag-pray ang ating pastor. Kasi bakit po? Hindi naman po siya lapit sa membro, alam mo ba, discourage ako. Alam niyo po, yung pastor po natin, siyempre may mga dinadaing po yan, meron po yan mga pinagdadaanan, pero parang ganun din po sa atin, mga nagdi-disciple. Hindi ka pupunta po doon sa nagdi-disciple mo, tapos alam mo, discourage ako. Pero bilang leader, bilang isang nagdi-disciple, kailangan mo mapakita sa kanya na ikaw nagdi-disciple ka, makita sa iyo kung paano ka nagtitiwala sa Diyos. Ganun po sa atin. Kaya po dito sa may verse 9, sabi po ni Apostle Paul, those things which ye have both learned and received, and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Alam niyo po yung pag-ibig ng Diyos, unconditional yan. Kahit wala kang gawin, mahal ka ng Diyos. Pero yung peace of God, meron po tayong kailangan gawin para makuha po ito. Ano po yun? Kailangan natin i-train yung isipan po natin. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul, those things which ye have both learned and received, and heard and seen in me, do. At sabi niya dyan, and the God of peace shall be with you. Kailangan natin i-train yung isipan natin. Alam niyo po, kaya maganda rin sa ating isipan, makita natin yung isipan natin na huwag parati yung negative yung ating makita. Kailangan makita natin yung positibong bagay din. Di ba po, kung tayo din, meron po akong nakasama nung nag-OJT po ako sa dyan po nung ako'y nag-graduate sa IT, nag-OJT po ako, meron akong kasama, yung nagtitrain sa akin, ay yung sinasamahan ko po, ang negative po. Alam niyo po, pag ganoon yung ating kasama, pwede po natin makuha yun. At kaya nga po tayo, bilang mga anak ng Panginoon, tayo yung gagamitin ng Panginoon. Dapat sa atin po magaling yung positive na outlook sa buhay. Yung positive na view. Hindi po yung negative view na kung ano man yung mga bagay na nakikita natin. Kaya sabi po ni Apostle Paul then, mag-move on po tayo sa may verse 10.
But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lack opportunity. At isang bagay po para manatiling masaya. Ano po yung sinasabi niya, Apostle Paul? Verse 11, sabi niya, that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. And Paul's heart is captured by, hindi lang po yan, the brethren in the church of Philippi, and the delightful encounter in the presence of the Lord, but yung pangatlo, ano po yan? The contentment he had on the Lord. The countless magkaiba yung andito, sir? Sige. Pero yung number 3 is the contentment he had on the Lord. At napagbaliktad ko po ata, no? Pero kung ano man yung bagay po na yan, yung pagiging kontento po na yan, dito sa may verse 10 and 11, Paul is taking them for their support, yung pinadala nila sa Epaphroditus sa kanila. At ang sinasabi po ni Apostle Paul ito sa kanila, hindi para magbigay sila ng mas marami, dahil okay naman siya. Alam nyo, sabi ni Apostle Paul dito, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. At ang sabi niya dito, I know both how to be abased and I know how to abound everywhere. And in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Alam niyo pong sinasabi po ni Apostle Paul dito? At kung ano man yung mga kalalagayan ko, okay ako. Notice niyo po yung phrase na, for I have learned. Dun po sa may verse 11, for I have learned. Ang gusto po niya sabihin sa ating mga kapatid, natututunan yung pagiging kontento. At mangyayari lang po yan kung makikita natin kung ano yung magiging tingin po natin. Saan po? Yung magiging tingin po natin sa Diyos. Magiging kontento lang po tayo kung mananatiling focus yung ating mga mata sa ating Panginoon. At sa buhay po natin, dito, si Apostle Paul, for I have learned. And sometimes, yung mindset po natin sa bagay na ito, di ba, nakukuha natin dahil gipit tayo. Okay, this week, 5 araw, bagong sahod. Okay, maging kontento muna ako sa natitira kong pera. Okay, dapat magtipid ako ngayon kasi dati 200 yung baon ko, ngayon 50 pesos na lang. So, kailangan natin maging kontento. O kaya, okay ako ngayon, mas malakas ako ngayon. Pero, ano po yung bagay na pagiging kontento ang sinasabi po ng Panginoon dito? Basahin po natin yung verse 13. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. This is the key for being content. Hindi ko kaya lahat yan, pero dahil sa tulong ng Panginoon, kaya ko. Kasi yung flesh po natin, ayaw niya ng discomfort. Gusto niya palaging easy, may pagkakaiba po yung need at want. Alam naman po natin yan. Sa kailangan, di ba, ano yung kailangan at ano ang gusto? Pero alam niyo po, bakit tayo takot at hirap magbigay sa misyon? Alam niyo po, ano yung bumabagabag sa atin, bakit hirap tayo magbigay ng ating ika po o tithes? Because we are questioning God's ability to provide. Kung magbibigay ako, Lord, alam mo naman yung sahod ko, Lord. Tapos, tataasan ko pa yung faith promise ko, Lord. Lord, alam niyo naman yung kung ilan yung pinapakain ko. Alam niyo po, sabi ni Pastor Dueñas, naalala ko nung kami po ay estudyante pa lang, sabi niya po, kung yung sa wilderness pinakain niya yung 3,000, kami sa pamilya namin, 4 lang kami. Hindi niya ba kami kayang pakainin? Alam niyo po sa atin, ano po yung another word for trusting? Yun po ay waiting. Di po, isa po sa pinakamahirap yan, waiting, Lord. Alam ko naman ipo-provide mo eh. Alam ko naman ibibigay mo. Pero kailan, Lord? I believe lahat po tayo magiging honest. Tama po? Lahat po tayo. Amen? Nahirapan tayo sometimes sa paghihintay. Waiting. Sabi naman ng salita ng Diyos, huwag tayong mangamba kung anong kakainin o susutin natin dahil bago pa lang natin hingin, alam na ng Diyos. Pero ang tanong, may nagtanong Brad, bakit kailangan ko pang manalangin? Kung alam naman pala ng Diyos yung aking pangangailangan. Kailangan ko ba siya i-remind, Lord, ito yung pangangailangan ko, Lord. Baka makalimutan niyo po. Hindi po ganun. Alam niyo po why we're praying every day for our needs?
Because we are reminding ourselves na kailangan natin ng Diyos. Hindi po natin nire-remind yung Diyos sa kailangan. Lord, baka makalimutan. Hindi po ganoon. And we are praying every day sa Panginoon sa pangangailangan po natin dahil kailangan po natin i-remind yung sarili natin na siya lang po ang may kakayahang mag-provide ng ating pangangailangan. Siya lang po ang dapat natin lapitan. Alam naman po natin yan. At sa bagay po na ito, alam po natin anong kailangan natin. Alam naman natin kung sino pong magpo-provide. Alam po natin yan. Kahit i-recite po natin yan. Kahit naniniwala ko po, bawat isa po sa atin, kahit hindi pa ito nababasa, itanong natin sa bata, sino magpo-provide ng pangangailangan mo? Ang Diyos. Alam po yan, kahit bata, alam po niya. Kahit yung nagsisimula po na extension class namin, alam po niya sinong gagabay sa niya. Alam niya po kung sinong magpoprotekta sa kanya. Alam niya. Ganon din po tayo. Pero sabi ko po sa inyo kanina, ito pong book na ito ay powerful. Pero yung question, naranasan na ba natin gaano kadakila itong salita ng Diyos sa buhay po natin? At sa oras po na ito, kung titignan natin, alam niyo po, isa sa mga bagay para maiwasan natin yung hindi pagiging kontento, yung i-compare po natin yung sarili natin sa iba. Kasi kung ako i-compare ko yung sarili ko po sa mga taong may kaya po dito sa church natin, no po, kumbaga, kung titignan po natin, sino ba po pwede pong magano dito, pwedeng when it comes sa financial, no po, nagtatanong ako si Sir Jolola, nakita ko yun si Sir Oli Kasana pero kunyari, compare ko yung sarili ko kay Sir Jolola when it comes sa I don't have, pero bagko, pag-pray ko sa Sir Jolola, i-bless ng Panginoon para mag-donate si Sir Jolola na isang bus. No po, dito po sa church, amen. No po, magdo-donate po siya na isang bus, baka hindi lang po isang bus. Nakita ko po tumawag si Sir Aranya, siya na po yung pangalawang bus. Bakit po? Kasi sa extension class, baka tigi-isang bus per group. Kahit, di ba lahat ng extension class namin, sunduin po natin. Kahit hindi namin estudyante, kunin natin. No po, baka ma-report tayo, wag naman. Nangunguha ng bata, no, yung Mountain View. Pero alam niyo po, isa sa pinakamagandang makita natin, na lahat ng sasakyan po dito sa labas, naghahatid at nagsusundo ng mga bisita. Alam niyo po, napakasaya si Apostle Paul. Kaya nga po, alam niyo, what captures Apostle Paul's heart? Yung mga kapatid sa church at Philippi. Kung paano niya makita kung sino yung Panginoon sa buhay niya at paano siya maging kontento sa kanyang pong buhay. At dito po si Apostle Paul at sa verse 17, sabi po ni Apostle Paul dito sa may verse 17, sabi niya, verse 15 muna, now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity. Not because I desire gift, but I desire fruit that may abound to your account. Yung next point, Sir Do, pwede pong baka iba po yung nandito yun. Verse, ayun, the countless support of the church at Philippi. Sabi niya, not I desire a gift. Hindi dahil dinidesire ko yung gift na yan. Kundi, alam nyo, marami po tayong mga missionaries natin na yung kung sweldo lang po yung pag-uusapan, mga kapatid. Yung iba doon, 6 digits, yung kanilang sweldo bago sila nagsuko ng buhay sa Panginoon. Nakita natin yung ating speaker last time, businessman, pero nagsuko ng buhay bilang maging pastor. At alam niyo po, kasi alam po natin na, kasi alam po ni James, di ba? Ano yung sabi po ng James? 1 Timothy 6:6, sabi niya, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it's certain we can carry nothing out. Wala tayong madadala. Kaya nga po kung naman yung bagay na meron po tayo, sana ipagamit po natin sa Panginoon.
Kasi po, kung ano man yung bagay na meron tayo dito, hindi po natin yan madadala kung kukunin na tayo ng Panginoon. Pagdating natin doon sa Panginoon, ano po magkakaroon? You have rewards. No po? Siyempre, alam na po natin yung last time natangal po yung rewards sa thesis defending. And I believe, hindi naman po yung number one motive ng isang Christian yung magkaroon siya ng reward para ipagamit niya yung meron siya. Pero incentives na yun ng ating Panginoon sa atin. Pero yung ating mga gagawin para sa Panginoon, not because gusto mo magkaroon ng reward, pero dahil mahal natin ang Panginoon. Kaya nga po this evening, another question, ang itatanong ko, the same question again and again, what captures your heart? Ano ba yung nagka-capture ng ating buhay at ng ating puso? Kaya nga po dito sa may verse 18, but I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. At yung next point, the compassionate sensitivity of the Philippian. At dito po makikita natin, kung nakafocus ka po sa sarili natin, masyado tayong focus sa ating sarili, maraming beses hindi tayo nagbibigay ng faith promise po natin. Totoo po yan. Kung tayo nakafocus po tayo sa pangangailangan natin, yung situation po ng Church of Macedonia, ito pong church ng Philippi po, dito pong sinusulatan po ni Apostle Paul, ito po yung minention niya. No po sa may 1 Corinthians, makikita po natin mamaya si Apostle Paul, ito kami, the way mag-support ng Church ng Philippi. Okay, Apostle Paul, pinagpapala kami ng Panginoon. Okay, magbibigay kami, ano ba yung kailangan mo? Hindi po ganun ang situation nila. Buksan po natin, 2 Corinthians chapter 8. Iisipin natin, ang galing naman ng Church ng Philippi, siguro pinagpapala sila ng Panginoon in terms of money. Nagkakamali po tayo. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 8 verse 1. Moreover, brethren, we do you wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and of their deep poverty, hindi dahil mayaman sila. Hindi po sila mayaman. Anong pong nangyari sa kanila? And their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon the fellowship of the ministering of the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Hindi po sila mayaman. Nagawa nilang magbigay. At saka ito po, alam niyo po nakaka-amaze sa ating Panginoon. Pag sinabing tithing, ano po yung tithing? 10%. Tama po. 10% ibig sabihin, kahit sakto lang yung sweldo na nabibigay sa iyo sa trabaho, pwede kang magbigay. Because yung Panginoon, hindi siya tumitingin kung gaano kalaki yung binigay mo, kundi gaano yung kalaki yung puso mo para sa Kanya. Hindi niya tinitingnan, okay, ito, 1 milyon yung binigay. Pero sabi niya po, tingnan niyo yun, Ano sabi niya doon sa mga taong nagbibigay doon? Yung sa widow, yung kinompare po niya, nagkas sila, sobra lang nila yan. Pero itong babae na to, binigay niya, pati buhay niya. Bakit po? Last money, binigay niya. Kinompare ng Panginoon, i-compare mo, pwedeng compare natin sa 1 milyon, compare sa 100. Kung sa paningin ng tao, mas malaki 1 milyon. Pero sa Panginoon, mas malaki yung 100. Bakit? Last money niya na yon, pero binigay niya pa rin sa Panginoon. Yung Panginoon, hindi po siya nakatingin sa gaano kapal yung ibibigay natin sa Panginoon. Pero kung ano yung nasa puso natin. Kaya nga po, sa atin, sa oras po na ito, what captures our heart? At sa oras po na ito ngayon, every time I've sent to them their support, every time, ito yung sabi nga ni Apostle Paul, nagpapasalamat siya, na walang sawang nagsosuporta sa kanila. At alam niyo po, kaya nga po sa pagbibigay po nating faith promise, sana wag na po natin hintayin yung missions conference. Okay, pag missions conference, doon na lang ako mag-commit ng aking
nung mag-commit ng ibibigay ko every week. Alam niyo po, pwede niyo na simulan next Sunday. Pwede niyo nang simulan mamaya. Pwede niyo nang simulan sa Wednesday. Bakit po? Wala pong specific time. Kasi it's between you and the Lord. Pero meron tayong siniset na time para magkaroon tayo, yung siniset lang po natin ng time after missions conference para dun sa mga Kristiyano, okay, na they faithfully strive no po na makomplete nila yung isang taon na makapagbigay sa Panginoon at binibigyan po natin ng time yung mag-commit tayo sa Panginoon para ikaw muli, kung sino yung man yung nakapagbigay ng whole year na yon, makapag-recommit ulit sa Panginoon. Yun yung po kailangan nintayin yung missions conference. Tapos, ma-steer ulit yung puso natin. Tapos magbibigay tayo for 1 month, tapos wala na. Hindi na po natin kailangan hintayin po yun. Alam niyo po, bakit? Ba't hindi na po natin kailangan hintayin yun? Kasi meron pong ipinangako ang Panginoon sa bawat isa na magtatapat sa Kanya. Yung Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ, hindi po pwedeng i-claim ng tao yun na hindi bibigay ng misyon. Meron pong mga Bible verses na meron mga basketball player, i-quote po nila yung Philippians 4:13. I can do all things through Christ. O kaya kong gawin, kaya kong mag-shoot. Kaya kong gawin ito, kaya kong buhatin ito. Yung mga nag-gym, I can do all things, kaya kong buhatin ito. O yung mga nagbabike, kaya kong i-bike to, I can do all things. Hindi po ganun. Pero magagawa mo lahat ng bagay kung nagtitiwala ka sa Panginoon. At yung mga bagay na meron ka, ibinibigay natin para sa Panginoon. At pag nagbigay po tayo ng tithes natin, tandaan po natin, hindi pa po tayo nagbigay. Pero yung faith promise, alam niyo po, bakit? Alam niyo po bang bunga kayo ng faith promise? Kung walang nagbigay, wala din po tayo ngayon dito. At sa oras po na ito, yung last point, the promised provision of the provider. Ang susi po para ma-provide ng pangangailangan natin, sa mundo, itago mo. Pero sa salita ng Diyos, sa point of view ng Panginoon, para ma-provide ng pangangailangan mo, give. Gusto niyo ma-provide ng pangangailangan nyo? Give. Gusto niyo po maging sakto yung mga pambayad natin sa kung ano man? Give. Alam niyo po, sa buhay ko, alam niyo po, ito po, na-share ko na po sa, pag Wednesday kami po kapag nag-preach kami, tuwing Wednesday na-share ko na po sa ibang batch, I don't know kung ano pong batch po yun, pero alam niyo po yun, nangyari po sa wedding po namin. Alam niyo po, Lord, nag-pray ako sa Panginoon, Lord, wala akong ipon, Lord. Bigyan mo ko yung may ipon. Hindi, joke. No? Hindi, wala rin pong ipon si Ma'am Grace. Joke lang po yan. Ano po? Alam niyo po, siyempre alam niyo po kami, no? Benta ng kimchi, pray sa Panginoon. Alam niyo po siya, siyempre siya, kinagot niya po yung expenses ng travel ng parents niya. At alam niyo po, yung Panginoon, alam niyo po gaano ka tapat yung Diyos sa amin po. Yung mga regalo po na ibinigay sa amin, may nagbigay po sa amin before pa lang eh. Okay, panggastos ninyo. Pero alam niyo po, lahat po na binigay po sa amin na pera, tinights po namin yan. Wala ka, Love, may nagbigay sa amin, may nagbigay sa atin, tithes natin. May nagbigay sa amin, tithes namin. Meron po pinag-pray namin yung sa food po namin. May nagbigay, sakto na. Okay, sakto pa rin, pero may 2 week pa naman, i-tithes natin. Alam niyo pa kapatid, magugulat kayo. Pinubide ng Panginoon lahat. Damit, pinagstayan namin, pinubide po lahat ng Panginoon. Because yung promise niya, kung magbibigay ka, yung mission, yung tithes, alam niyo po, mahirap. Mahirap pag hindi niyo po kilala. Alam niyo po, bakit hanggang ngayon, kahit nung mag-aasawa na ako, nagtitiwala po ako sa Panginoon. Kasi nung bago-bago pa lang po ako, nagtiwala na po ako sa Panginoon. Bago pa lang po ako mananampalataya, naalala ko po nun yung faith promise giving ko, nag-start.
ng 20 pesos, 20 pesos. Pero hindi po ako tapat nun eh. Magbibigay ako ngayon, maya-maya, wala na. Tapos, 2016, okay, commit ako ulit. 20 pesos ulit. Pero yung Panginoon, alam niyo po, ipapakita niya sa iyo, Rick, alam niyo po, pag nag-iipon kami noon, kasi kami po hindi po kami tinuruan na pag may gusto kami, ma, gusto kong ganito, bilhin mo ako, ma. Hindi po kami tinuruan ng ganun. Pag may gusto kami, pag-ipunan namin. Kaya pong nangyayari noon, Lord, minsan ganun eh, yung parang excuse mo sa Panginoon, Lord, may kailangan ako bilhin, Lord. Pwede po bang wag muna ngayon? Pero alam niyo po nangyayari, yung pera ko that week, ubos. Hindi ko na kokontrol yung pera ko. Pero pag nabigay ko yung tithes ko at saka yung faith promise ko that week, nagagawa ko makapag-ipon. At alam niyo po, ito po yung nakaka-amaze. Nung ako yung seminary student na, part-time dito, sa visual dito, nakaka-amaze po yung mga ate ko, yan, sila, magbibigay sila. Pero alam niyo po, ano yung nakaka-amaze doon? Kung kailan ako hindi sinuportahan. Kasi sabi ko, Lord, pinuportahan na ako, nakagraduate na ako ng college, parang nakakaya naman, pati nga yung pag-aaral ko sa Bible School, susuportahan pa ako. Pero alam niyo po, pinakita ng Panginoon. Ang prayer ko sa Panginoon, Lord, pakita mo yung sarili mo sa pamilya ko. At alam niyo po, kung kailan wala nang support, doon ka nakakabili ng gamit mo sa school. Bakit? God provided everything kung magtitiwala tayo sa Kanya. At sa buhay po natin, alam niyo po, kaya dyan po natin ko, never ako, pengi. Gumaganyan ako sa Panginoon, Lord, bigay mo. Alam ko, andito kami, alam mo yung pangangailangan namin, ibigay mo. Sana po, ito po yung aming pong pangangailangan, iluluhod mo lahat yan sa Panginoon, mga kapatid. And what captures our heart sa oras po na ito? At alam niyo po, ito pong good thing na binigay sa atin, sa buhay po natin, may mga bagay po tayo na pinag-pray, Lord, sana ito yung aming gagawin, ito po yung gusto po namin mangyari. At alam niyo po, kung tatanungin niyo po ako, ano po yung naging tugon ko? Bakit nagsuko ko ng buhay maging pastor? Hindi po for the title, but because the loss captures my heart. Alam niyo po, nung last preaching ko po nung Wednesday, nabanggit ko po sa inyo na doon po sa Samira, di pa po kami nag-thanksgiving noon eh. Nag-prayer walk kami, pinag-pray namin, Lord, buksan niyo po yung puso ng mga tao dito. At alam niyo po, last Saturday, binigyan po kami ng 9 na kids na pwedeng turuan doon po sa Samira. Yung mga nanay po doon, very open when it comes sa pagtuturo po sa mga anak po nila. Alam niyo po, meron pong dahilan yung Panginoon kung nasan man tayo, kung saan ka dinala ng Panginoon. At sana, bawat isa po sa atin, dumating po tayo dun sa point na sanang nagbibigay po sa atin ng kasiglahan sa pagpunta dito sa simbahan at gawin natin yung mga gawain ng Diyos ay dahil yung Panginoon, hawak niya yung ating puso. Tayo po tumayo. Dakila po naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat po sa inyo. Sa oras po na to, Lord, nagpapasalamat kami dahil patuloy niyo po kami pinapaalalahanan, Panginoon, na kung magtitiwala kami sa inyo, ipoprovide niyo po yung pangangailangan po namin. At sa oras po na to, Panginoon, hindi ko po alam yung pangangailangan po ng bawat isa. Hindi ko po alam, Lord, kung ano po yung struggle po nila when it comes sa faith promise, sa tithing, pagtitiwala po sa inyo. I don't know, Lord. Pero kilala niyo po sila. At sana, Lord, may nakaabang po na pagpapala po sa kanila kung sila po ay susunod po sa inyo.
Bigyan niyo po sila ng lakas, Lord, na lumapit at magsimulang magtiwala po sa inyo. At sa mga tao, Lord, mga Kristiyano, Lord, at alam niyo po na sila mismo, Lord, napatunayan na nila kayo sa buhay po nila. At sana, Lord, tulungan niyo po sila at patuloy niyo po kaming tulungan, Panginoon, na magtiwala para po sa inyo. Isa po sa amin, Lord, nagpapasalamat po kami, Lord. Bagamat kami po ay simpleng mga makasalanan, Panginoon, pero nandito kami, Lord, na-enjoy po namin yung amin pong buhay dito po sa mundo dahil sa inyo. Marami pong salamat, Lord, at kayo po yung patuloy na humipo sa puso po ng bawat isa na magtiwala po ng lubos, Panginoon. At pagkatiwala yung kanila pong buhay po sa inyo ng lubos. In Jesus' name I pray. Amen. Sir John. Okay, let's have our invitation tonight. Ano po? Yung pong hamon sa atin ay what captures our heart? Ano ba yung nagbibigay po ng pansin po sa ating mga puso? Ito ba ay mga bagay ng mundo na ito? O mga bagay po ng para sa Panginoon? Mga bagay ba na maybe mga profession natin siguro or mga trabaho, business or whatever, ano po? O yung kalooban po ng Panginoon. Habang maawit po yung ating song leader po sa gabi po na ito, bukas po yung ating altar and you can just come. And I don't know, maybe you may recommit kung ano man yung commitment na binigay mo sa Panginoon. Or maybe asking forgiveness toward our shortcomings toward Him. Or hindi ko po alam kung ano po yun. Ano po yung mga bagay po na ninanais mo, dinidesire mo sa Panginoon. Na dati-rati nagagawa mo, pero ngayon ay hindi na natin nagagawa. Ngayon po ay naanyayahan po tayo na makalapit po dito po sa altar. And we can pray yung nilalayon po ng ating mga puso. At yung po bang puso mo ay lumihis na or I don't know, hindi ko alam anong kalagayan po ng mga puso ng bawat isa ngayon. Ito po ba ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon or I don't know, maybe lumalakad lang ayon sa iyong kagustuhan or lumalakad ayon po sa gusto po ng mundo po nito. So yung ating altar po ay open, ay you can just come and pray to the Lord. Strengthen niya po tayo and ayusin po niya yung landasin po na ating pong tinatahak po sa oras po, sa araw-araw po na pamuhay po natin. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Let's sing all together po yung verse number 4. Antayin po natin as sabay-sabay. Oh,
Oh, to Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power, let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Okay, thank you so much po sa inyo pong attentiveness this evening in listening and receiving God's Word. Ano po, inihiling ko na po yung ating mga ushers to take their places. And we will be receiving our offering. Brother Ace, pwedeng bang pag-pray yung ating offering this evening? Sige po, tayo po mag-pray. Let's pray. Our gracious God and Heavenly Father, Lord, kami po muli nagpapasalamat, Panginoon, sa muli naman pong challenge, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa buhay ni Sir Rick, Panginoon, na patuloy niyo pong ginagamit, Panginoon. Patuloy pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa inyong kadakilaan sa aming mga buhay, Panginoon. At dalangin po namin, bless niyo po ang aming pagbibigay at yung magbibigay, Panginoon. Patuloy po pagpalain niyo, Panginoon. At yung mabibigay, Panginoon, ay magamit, Panginoon, sa inyong kapurihan lamang, Panginoon. At wala pong ibang mapapurihan sa gabi po na ito, kundi kayo lamang, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.